Pasatsat. Sa mayamang kasaysayan at mitolohiya ng Pilipinas, maraming kwento ang lumitaw tungkol sa mga nilalang at espiritong nagpapakita ng ating mga takot, paniniwala at kultura. Isa sa mga hindi gaanong kilalang nilalang ay ang pasatsat, na nagsimula sa salitang Pangasinense na satsat, na nangangahulugang saksak o tusok. Ang mga pasatsat ay itinuturing na mga multo ng mga taong namatay o pinatay noong unang panahon, noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Pinagmulan at kasaysayan. Noong unang panahon ng pananakop ng mga Hapones, maraming Pilipino ang nagdusa at namatay dahil sa karahasan ng digmaan. Dahil sa kahirapan, maraming pamilya ang hindi bumili ng kabaong para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa halip, binalot nila ang mga bangkay gamit ang pamalisan o banig na yari sa reed mat bago ito ilibing. Bukod dito, dahil sa takot na madungisan ang mga libingan ng mga magnanakaw na naghahanap ng ginto at iba pang mahalagang bagay, pinili ng ilang pamilya na ilibing ang kanilang mga mahal sa buhay sa mga lugar na malayo sa sementeryo. Paglalarawan at katangian. Ang mga pasatsat ay inilalarawan bilang mga espiritong hindi matahimik dahil sa marahas at hindi maayos na pagkamatay o paglilibing. Sinasabing nagpapakita sila sa mga lugar kung saan sila pinatay o inilibing. Nagpaparamdam sa mga buhay sa pamamagitan ng iba't ibang anyo tulad ng malamig na simoy ng hangin, kakaibang tunog o pagpapakita ng kanilang anyo. Ang kanilang presensya ay madalas na ikinakabit sa mga trahedya o hindi maipaliwanag na pangyayari sa isang lugar. Papel sa kulturang Pilipino. Ang kwento ng pasatsat ay nagsisilbing paalala sa mga Pilipino tungkol sa mga kasawian at trahedya ng digmaan. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng maayos na paglilibing at pagbibigay galang sa mga namatay. Isang mahalagang aspeto ng kulturang Pilipino. Sa pamamagitan ng kwentong ito na ipapasa mula sa henerasyon ang mga aral tungkol sa respeto, pagkilala sa kasaysayan, at ang pangangailangang alalahanin ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Konklusyon. Ang pasatsat ay hindi lamang isang kwento ng kababalaghan, ngunit isang salamin ng masalimuot na kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng digmaan. Sila ay mga paalala ng mga sugat na iniwan na nakaraan at ng pangangailangang kilalanin at pag-aralan ang ating kasaysayan upang maiwasan ang pag-uulit ng mga trahedya. Sa pamamagitan ng pag-alala at paggalang sa mga kwento ng pasatsat, na ipapakita natin ang ating pagpapahalaga sa mga buhay na nawala at sa mga aral na dala ng kanilang mga kwento. Abangan po ninyo ang susunod nating nilalang na tatalakayin dito po sa atin pong channel. At baka meron po kayong nais pang talakayin ng mga nilalang, paki-comment lang po sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.